Hello guys, try natin mag hydroponics. So ito yung lettuce na seeds. Pinatubo ko siya. Naging toge na. So tumubo na siya. So kailangan natin siyang i-transplant. Okay. Bale, ito yung binili nating kit. Yan. So buksan natin. Kompleto siya. Meron siyang lagayan at mga pump. Okay. Ito pala yung para sa bubbles. Ito yung kanyang pump. Tapos ito yung kanyang nutrients. So meron siyang ratio dito. So kailangan i-translate sa English. So let's start it. So ito na nga yung ating pinatubo na seedlings. Ito yung ating seedlings. Tadan! Okay. So ita-transplant natin siya dito sa mga pong. Yan. Pero sa Pinas, ginagamit yung coconut husk. Tapos ilagay natin to dito. Tama ba? Ngayon magta-transplant na tayo. Naku, siguro mga 3 lang. Naku, nakakatakot. Baka mabunot ang mga ugat. Sprayan muna natin ng tubig para lumambot. Ito, may pang-spray ako. So, ito nga pala guys, nung pinapatubo ko siya, ni-sprayan ko siya nito lagi para hindi siya matuyo. Tapos may kasama siyang nutrients syempre. Yan. So, lipat natin isa-isa. Siguro, kuha lang tayo ng mga 3 kada styro. Yan. Kasi di natin alam kung ilan yung mabubuhay sa kanila. So, ganito yung kakalabasan niya guys. Look. Diba? Yan. Ganyan siya. Tapos ilalagay natin siya dito. So, ilagay na siya guys. Look. Tapos, dito natin siya ilalagay. Okay, 1 down. Marami pa. Okay, tapusin ko lang ito. Kuha lang tayo ng mga tig-3 or 4 kasi hindi natin alam kung sino yung mabubuhay sa kanila. Sana naman mabuhay lahat. Medyo mahirap siya. Lalo na pag nanginginig ang kamay. Alright, ganyan siya guys. Tama ba? Pag-hiwalay-hiwalayin ko siguro. Para alright. Okay guys, so ito na siya. Nalagay ko na. I-prepare na lang natin yung ating nutrient solution. So ito yon. Kasama na siya. Sabi daw dito, lagyan lang ng tubig. So, lagyan natin ng tubig. Parang ano pala to? Abono. May abono kasama. Oops! Okay. So, ito na ang ating nutrient solution.
So, sa 900 ml daw na tubig, dapat meron kang 4.5 milliliter na solution. So, 900 ml plus 900 ml na tubig plus 4.5 ml na solution. Yun yung ratio niya. Talagay dito. Naintindihan ko kahit Chinese. Hindi, tinranslate ko na siya kanina. Okay. So, bakit lumabo ang ating camera? Okay. So, ito, ilagay na natin siya dito. Ganyan. Ito na siya guys, look. Pero bago ang lahat, kailangan natin i-prepare ang ating paglalagay na may kasamang tubig. Layo ko yung camera. So, lagyan na. Assuming ito ay actually ito ay 900 ml. Diba? 900 ml. So, lagay natin ng tubig. Kaya na yung aking washing machine dahil ako ay naglalaba. So, dapat yung nakalubog. Tama ba? Lubog ba? Lubog naman. Konti pa. Wala kasi kung pangsukat, pero tansya-tansya na lang nila. So, pero huwag madami kasi ito ay mainit. Pwedeng mamatay ang inyong halaman. So, okay, ito. Ito pala, may pangsukat. Ayun, guys, ito pala may pansukat. 4.5. Ito yung ating 4.5 solution. Kita nyo ba? Bakit ang labo? Yan. Sa mga 4.5 solution. So, ito yung 10, yung 5. Basta ganun lang. Buhos natin sa yan. Alright. Tapos guys, actually meron siyang pump. Ilalagay mo siya rito. Kasi pag stagnant yung water ay masisira ang ugat. Pero minsan naman okay lang naman. Pero parang mas advisable na may pump or running water. Sa iba okay lang naman wala. So, lagay na natin guys. Yan, meron na tayong hydroponics. Tsaka ko na lang ipapakita yung paano mag-setup nito. Madali lang naman ito. Itutubog ito, ilalagay lang dito. Tapos itutubog sa ilalim yung ating pump, USB pump. Okay guys, so ngayon dapat ilagay natin sa arawan ito. Kailangan may sunlight, pero konting sunlight lang, hindi siya direct sunlight. Yung iba nilalagyan ng ano, yung parang bubong na transparent. Ang problema guys, nandito ako sa China at malamig ngayon, walang araw. Tingnan niyo yung ano, kita niyo ba? Walang araw, ilang araw na yung ganyan. Walang araw na sumisikat. Malaking problema. Pero may binili ko. Wait lang.
Okay guys, so ito yung binili ko nga pala. Artificial light. Gagawin natin siyang artificial light. LED. Yan. So, for demonstration purposes, kabit natin sa power bank. Pero later ikakabit ko to sa power. Power niya talaga. Yan. Tapos, yun. Kakabit natin ganyan guys. Ating ilaw, artificial light. Kasi nga walang ilaw dito sa China. Ay, walang araw. Kasi ngayon ay winter pa rin. So yun ang kagandahan dito guys sa China. Ito mura ko lang to nabili. Mga 200 pesos. Mga ganun. 300. Di ba mura lang? Saan ka pa? Tapos yung ano niya, delivery, mga 2 to 3 days lang. Sobrang bilis dito. Grabe. Minsan mapapabili ka ng mapapabili. Pero dapat kontrolin yung sarili kasi alam nyo na, mahal din ang mga bilihin ngayon. Lalo na sa pagkain. Yun, mahal. So, dapat isave yung pera sa ibang bagay. So, ito pala yung pump. I-demo natin yung pump. Kabit din natin dito. Yan, umaandar siya, di ba? So, kakabit ko siya dito. So, like, kakabit natin siya dun dapat sa butas. For demo lang naman. Ayan, ganyan siya guys. Pagka nilagay natin sa loob, hindi na nakakalabasan niya. Diba? So, try natin ilagay sa loob. Para makita nyo, ganyan siya. Kita ba? Ayun. Ganyan siya guys. Lumulutang. Bakit siya lumulutang? So, ibig sabihin yung water level natin tama lang. Para ma-absorb yung nutrients dun sa ating hydroponics. Alright guys. So, after nya, set up natin ang kanyang ilaw. Wait lang. Alright guys, so bumili rin pala ako ng solar panel. Mga around 300. Dito sa China, mura lang siya, di ba? 300 to 500, depende sa wattage. So, kaya ako bumili nito para pag may araw, itong pump, kakabit ko sa USB dito para ma-power niya yung pump. So, tipid tayo sa kuryente. So, yun yung kainaman pag ginamitan nyo ng solar ang inyong hydroponic system. Especially yung pump. So, talagang super tipid na yan. Mag-aantay na lang kung umani. Yun. Alright guys, ito na yung ating hydroponic system. May natira pala akong mga seedlings pa. Naisipan ko kung saan ilalagay, baka bumili pa ako ng isang ganito. So, yan na siya. Ayan. So, tingnan natin yung ating experimental na hydroponics. Kung mabubuhay ba kahit walang araw. Ayan, walang araw guys. Paano na ang mundo? So, kaya appreciate natin na maraming araw sa Pilipinas. Okay. Ayan siya guys. So, para maarawan na rin yung mga halaman ko dito. Ito nga pala, sila Goku. Ayan.
Neon Genesis Evangelion, kung kilala niyo pa. Okay. Okay guys, may natira pa pala akong seedlings oh. So, yung nabili kong mga buto, yung mga binhi, parang 90% na buhay. Halos lahat na buhay. Or mga 90%. Mga ganon. O, nabuhay siya. So, yung iba, pag-iisipan ko kung saan ko siya ilalagay. Baka bumili pa ako ng isang lagayan. Okay, thank you guys. Thank you. Bye-bye. Sana mabuhay itong ating hydroponic system. Update ko kayo sa susunod. Okay, bye-bye. See you guys.